magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Video courtesy ng Daily Jagran Indian Channel. Ito yung ating mga magagandang kaibigan dyan, no? Ayan, no? At ito yung balita na si Trump ay nagiging impatient na. Impatient, meaning parang naubusan na ng pasensya si Donald Trump. Dahil pangatlong beses na to na inantala ng IRGC ang kanyang mga nilatag na peace plan, 'di ba? Yung mga nilatag ni Trump na kondisyones na susuko na lamang ang Iran at tanggapin yung peace plan ng US para wala ng mga collateral damage na mangyayari diyan sa Iran. Ayaw naman ni Trump na bombahin kaagad yan na matutunaw yan, katulad ng ginawa ni Putin na walang pakialam kahit kung ano-anong tatamaan ng ballistic missiles. Si Trump ay hindi ganyan. Pinipili ni Trump ang target para walang madamay na sibilyan. Lahat ng tinatamaan ay talagang infrastructure ng IRGC. Kaya Donald Trump becoming impatient, sabi dito sa Daily Jagran. At hindi lang yan, mismo si J.D. Vance, ang Vice President ni Trump, ang nagsabi na nako, na-stress na si Donald Trump at baka biglang magbago ang mode niyan, magiging beast mode na naman yan. At nakahanda na kasi, nakadeploy na lahat ng pwersa ng Amerika nandiyan na sa Iran, nakapwesto na yan. Kaya isang hudyat lang yan ni Trump, isang pitik lang, ganyan, no? Lilipad na kagad yan in 10 minutes, sabi nga ni Trump, pwede kong i-invade ang Iran in just 4 hours. Yun ang sabi ni Trump. Kasi overwhelmed na, nandyan na lahat. Sa Red Sea, nandyan naka-standby yung malalaking aircraft carrier ng Amerika. Diba? Ang elite forces nandyan na talaga sa lupa ng Iran. Naka-standby na. Aeroplano, mga squadrons, helicopters, amphibious assault vehicles, nandyan na lahat At ang Iran, pilay na pilay, wala na nga Wala nang sundalo, yung mga anak nila, mga apo nila, pinapahawak na ng baril. Tsaka yung kanilang mga asawa, na marami naman, kada opisyal ng IRGC dyan mayroong 7 asawa, ay pinaghawak kamay nila, tapos pinapalibutan yung mga infrastructures na ayaw nila pulbusin ng Amerika. Parang ginawa nilang human shield ang kanilang mga kamag-anak. Nakikita naman natin yung sa mga video, di ba? Naghawak kamay sila. Pinalibutan nila yung parliamentary building, pinalibutan yung mga tulay para hindi daw bombahin. Hay nako mga duwag. Kung hindi nyo kaya, sumurinder kayo. Iba kasi yung pag-iisip Doctrinated na ng Ayatollah Doctrine. Walang salitang surrender sa mga jihadist. Kaya nga jihadist ayan yung nandyan sa IRGC. Okay, extremist group labeled as terrorist, no retreat, no surrender ang mga yan. Kaya mahirap pag-iusapan yan. So ito na ang ating magandang anchor woman ng Daily Jagran Channel. Fragile ceasefire between the US and Iran may be entering its most dangerous phase yet. And now, a new signal from Washington suggests that the time is running out. US President J.D. Vance has revealed that President Donald Trump is growing increasingly impatient with the slow process in negotiations with Iran. This is not just diplomatic language, it is a warning. Because when the White House says the president is impatient, it often means that the clock is ticking and the next step could be escalation. Tama. Today we break down what exactly Trump wants, why is the ceasefire so fragile, and what's really disturbing Trump after all. I'll tell you about this. But first, let's start with the basics. Speaking during a visit to Hungary, Vice President J.D. Vance delivered a blunt assessment of the situation. He said that President Trump has instructed negotiators to engage Iran in good faith, but he also made it clear that patience is running out. In good faith, ibig sabihin, naniniwala tayo na aaksyon sila at makipag-deal kay Trump. In good faith. Pero walang good faith dyan sa kanyang mga klaseng utak na mga tao.
iba ang doktrina niyan. Kaya wala sa kanila yung salitang good faith tsaka surrender. Wala eh. Kahit natalo na, hindi talaga susurrender yan. Wala na nga yung kanilang mga leaders, di ba? Lalo na yung kanilang supremo, wala na nga. Tapos makipaglaban pa. Para sa ano? Wala na nga yung supremo mo eh. Dapat huwag ka nang magipaglaban dahil hindi ka naman magiging supremo. Kasi wala na ang supremo, di ba? Yung iba dyan nagipaglaban para lang, ano eh, iba ka sila na yung next supremo eh. Napagakitid na mga utak. Okay, balik tayo dito sa Daily Jagran. According to Vance, the current ceasefire is not just a peace agreement, it is a temporary pause, a fragile truce. Because the United States believe that some factions inside Iran want negotiations, while others are moving slowly Ayun. and they're spreading Kaya misinformation. pala hindi binumba agad ni Trump dahil naniniwala si Trump na meron talagang gusto ng peace, ng truce inside Iran. Yun yung mga pro-democratic minds. Pero meron daw dinidelay sa loob ng Iran, meron mga taong nagdi-delay sa peace talk na ito. Di ba pinapatagal-tagal nila? Nagbigay si Trump ng 24 oras ultimatum. Hindi natuloy, nagbigay ng 48 oras. Biglang humansap sila, di ba? Sabi okay na, buksan na namin ang Hormuz. Ngayon, sinara na naman nila ang Hormuz. Nagbago ang isip nila dahil pumayag si Trump. Pagpayag agad ni Trump na ceasefire, sinara na naman nila ang Hormuz. Napaka ano talaga no, mga kababayan. Napaka sinungaling na mentality ng IRGC. Kaya ito yung mahirap. Urong-sulong sila, urong-sulong, surrender, tapos laban na naman. Ano bang klaseng ano yan? Kaya kung mapupuno si Trump, sabi, Trump is becoming impatient. Kung maubos na yung pasensya ni Trump, ay baka hulugan pa sila ng Minuteman dyan eh. Alam nyo na kung gaano si Trump eh. Unpredictable yan. Okay, balik tayo. The ceasefire that followed was brokered under intense international pressure, but it is extremely fragile. Even now, tensions remain high. Iran has accused the United States of violating the agreement through continued military actions by its allies. Meanwhile, Israel has continued operations against Iranian-backed groups in Lebanon. And in response, Iran has launched attacks on targets across Gulf region. So, what exactly is President Trump pushing for? The answer is simple: speed. Trump wants a rapid diplomatic breakthrough that achieves three strategic goals. Ayun. First, securing the Strait of Hormuz. Second, limiting Iran's military and nuclear capabilities. And third, restoring stability to global energy markets. These goals reflect that the original objectives so of the yung US tatlong goals campaign pala yan. against Iran. Ang pinaka-importanting numero unong goal talaga ni Trump, buksan ang Hormuz without conditions. Kasi yan naman ay international passage. Hindi yan pagmamayari ng Iran, hindi rin ng Oman, hindi rin ng Qatar. Diba? Pero inangkin ng Iran at sinara nila at humingi pa sila ng mga toll fee sa mga dumadaan. Hindi binabalita na nagbigay ng bayad ang mga dumadaan na barko. Pero ang totoo niyan, pagtawag nila sa IRGC, hihingian sila ng tong. Okay, pangalawang kondisyonis ni Trump ay maganda rin para sa Iran, di ba? Ang pangatlo ay maganda rin. Yun yung world economy. Kapag matigil na ang away dyan, pabuksan ng kumpleto ang Hormuz, ay babalik muli ang dating flow of economy through energy na galing dyan sa Strait of Hormuz. At sa Iran ay, ang iniisip kasi ng Iran ay paano nila ma-hijack ang lahat ng barko na dumadaan dyan. Walang pakialam ang Iran sa international community, sa world economy, wala siyang pakialam dyan. Ang pakialam nila na magbayad ang lahat ng barko na dumaan dyan. Grabe na mga tao yan. Alright, so anong masasabi nyo dito mga kababayan? Sa sinabi ni J.D. Vance na mukhang naubos na ang pasensya ni Trump. Kasi may mga deadline nga si Trump eh. Hindi lang naman Iran ang
stabilize ngayon ni Trump. Stabilize hindi destabilize. Hindi lang Iran ang gustong gawin ni Trump na mapayapa. Puntahan din niya next ang Cuba. Yun ang next target eh. Kasi magulo sa Cuba ngayon. Crisis ngayon sa Cuba. Wala ngang kuryente eh. Kaya yun, gusto rin puntahan ni Trump at ayusin ang Cuba. And then pagkatapos niyan, ay mukhang balikan niya ang Greenland at NATO. Uy, mga NATO, walang bayag. Nakakatawa nga yung si Starmer, yung Prime Minister ng Great Britain, di ba? Ng UK, sabi ni Starmer na congratulations sa ating panalo sa pagbukas ng Hormuz. atin sabi niya. Maraming ang nag-comment doon ng mga channel sa Amerika na bakit nasabi ni Starmer na atin success. Success daw. Ibig sabihin ay nagkisali si Starmer kay Donald Trump sa movement doon sa Iran. Kung ano man ang success ni Trump ay kasama pala si Starmer eh. Pero sinabi ni Starmer na wag yung gamitin ang aming base as liparan papunta ng Iran. Yun eh, ayaw niya pinagamit ng kanilang airspace eh. Tsaka yung base ng UK ayaw ipagamit. Tapos ngayon nang medyo nanalo konti si Trump sa Hormuz ay masaya si Starmer. Ay nako, Ginoo. Grabe naman to ng mga NATO to. Hindi tumutulong. Tapos kapag nanalo ang Amerika, masaya sila. Mga walang bayag, no? Walang bayag eh. Mga supot siguro to kasi European, hindi natuli. Kaya ganun. Mga kababayan, pag-comment sa ating comment section, anong mangyayari sa tingin nyo kapag hindi napunta sa magandang usapan ang pag-upo dyan ng delegation ng Iran, delegation ng Amerika, uupo sa Islamabad sa Sunday, sa Linggo. At pag-usapan yung 5 points na binigay ni Trump. Yun ang kanilang tingnan, ritasuhin kung okay ba yun. At kapag okay, pipirma ang parehong panig at magkaroon na ng matagal na kapayapaan sa Middle East. Sana mangyari. Ako'y magpaalam na mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV. At maraming salamat sa bagong subscribers at sa aking mga avid followers. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.